Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang bycam na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Hindi magkapantay ang partido at ang korte saan mang kaso, saan mang parte ng mundo. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. So makakapag-comply na nun 20th Congress. Oo. Meantime, hindi sila makakapag-comply and walang action. Oo, kasi wala naman talagang action. Balikan natin ulit kung ano yung mga sinabi ko nung Pebrero, nung final to impeachment complaint. Dahil isang araw na lamang, 2 oras na lamang bago kami magwakas nung final nila yan at 2 linggo na lamang ang sesyon ngayon, sabi ko, di ba? Ang pinakamalayo ng pwedeng magawa ay mag-issue ng summons. Dahil sang-ayon sa aming rules, merong 10 araw ang nasasakdal para magsumite ng sagot mula sa pagkakatanggap niya ng summons. Meron ding 5 araw ang kabilang panig, ang prosecution, mula sa kanilang pagkakatanggap para magsumite ng reply. Yun pa lamang, ubus na yung panahon. Magjo-June 30 na, 3 araw na lamang naiiwan para maglitis, quote-unquote. At magtatapos ang authority ng mga House prosecutors ng June 30 dahil tapos na ang Kongreso ng June 30. So walang naaksayang panahon dahil nagawa namin lahat ng tinakdang gawin sa ilalim ng 19th Congress. Baka nga makatipid pa kung napakinggan nyo kahapon dahil yung mga agam-agam kaugnay sa pagtatawid ng impeachment complaint na ito, yung mga agam-agam kaugnay sa interesado pa ba yung 20th Congress dahil hindi pwedeng i-bind ng 19th and 20th Congress, yung mga agam-agam kaugnay sa pag-comply nila sa 1-year ban na itinatalaga ng saligang batas, lahat yon habang naghihintay tayo ng resumption ng sesyon ng 20th Congress para magsimula ang paglilitis ay masasagot na. Sir, what will happen? Yes, Sally. Binabalik niyo na articles of impeachment. Possible daw ba yung deadlock o wala kayong choice ba? Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang bycam na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Hindi magkapantay ang partido at ang korte saan mang kaso, saan mang parte ng mundo. Pero hindi daw trabaho, sir, ng Senado bilang impeachment court para questionin kung dumaan sa tamang proseso yung House. Ito'y trabaho nga daw, o dapat na mag-question yan kung ni VP Sara na meron nga pending sa Korte Suprema. May nakalagay ba sa rules na pwede kong pagbawalan at bigyan ng listahan ang mga miyembro ng korte? Ito lang ang pwede niyong tanungin at sabihin? Ito lang ang pwede niyong banggitin? Bawat impeachment judge may kalayaan magsalita at magsabi kung anong ninanais nila. Hindi para sa akin o kanino man ipagbawal ang lalabas at sasambitin ng kanilang mga bibig. Dapat buong galang nating tinatanggap at pinapahintulutan yun. Yan ang ibig sabihin ng pagiging isang deliberative body. So gusto nyo, dahil lamang Korte Suprema ang nagpapasa ng lahat ng bagay ng constitutionality, ni isang miyembro dito walang pwede mag-question ng constitutionality na anumang bagay? Siyempre pwede. Siyempre malaya naming pwedeng pagdebatihan yan. Siyempre kung may motion, dapat naming pagbotohan yan. Pero sa dulo, palagi ko ang sinasabi, kung may magsasampa ng kaso, Korte Suprema ang may final say kung sino nga ba ang tama o mali legally at naayon sa konstitusyon. Kahapon po nanumpa yung mga senador as senator judges. Apa. You swore to do impartial justice dun sa swear. Yung isa po ba po, po pwedeng siya mag-move mag-dismiss ng kaso, hindi yung either party? May nakapalo ba sa rules namin na bawal yun? Hindi po, pwede trabaho na. Hindi, tinatanong ka, may nakapalo ba sa rules na bawal mag-move?
kaugnay sa anumang bagay kaugnay ng impeachment. Wala namang pagbabawal eh. Pero appropriate. Hindi para sa akin husgahan yon dahil kayo naman, yung pumapabor sa nasasakdal, ko-questionin nyo. Yung ayaw sa nasasakdal, walang question. Hindi ba kung karapatan nila maghain ng motion pabor sa nasasakdal, karapatan din ng sino mang ayaw sa nasasakdal, wala akong binabanggit na pangalan, na maghain din ng motion, pero sa dulo, pagbobotohan yon. Ngayon kung ang sinasabi mo ay biased at dapat na sila mag-inhibit, sang-ayon sa rules of court, gayon din sa precedent at practice, ang pwedeng hilingin ng pag-inhibit o recuse ng isang judge, pero desisyon nila kung mag-inhibit nga ba o magre-recuse sila. Hindi yan subject matter of vote. Hindi yan pwedeng pagbotohan na, hoy, ikaw, tanggal ka na. Hindi ganun yun. Walang ganung klaseng procedure o proseso sa impeachment court man o sa regular court man. Lalo pa sa impeachment court sa pananaw ko, dahil alam naman ng mga nagbalangkas ng saligang batas na mga politiko halal ng bayan at may mga pwesto o kulay ng dinadala ang mga ito. Ang SB, yun po yung impeachment court na hindi nadidinig o hindi man lang pa nare-recognize yung prosecution and both prosecution and defense. Yun nga sana yung gustong gawin nila tungkol sa schedule, di ba? Pero yung schedule maliwanag na dapat pinagpapasyahan ng may presensya ang magkabilang panig at dapat pakinggan. Sinabi ba kahapon ng impeachment court na unconstitutional yung impeachment dahil nilabag nito ang 1-year ban? Hindi. Hindi naman kami nagpasya eh. Hiniling namin ang impormasyon at sertifikasyon mula sa Kamara na hindi nga nila nilabag. Ayon kay Senator Cayetano, parang yan yung certificate against non-forum shopping na inihahain sa korte na sa palagay ng mayoriya kahapon ay kulang sa isinumite sa amin. Walang pagpapasyang ginawa doon. Walang pagpapasyang sinabi na ayaw na ng 20th Congress. Hiniling yung impormasyon mula sa kanila, hindi ba? Ang hiniling ay attestation at impormasyon. Walang pagpapasyang ginawa. At ang bagay na ito, lalo na kahilingan ng karagdagang sertifikasyon, atestasyon at impormasyon, maaaring gawin ng court motu proprio or on its own. Pero, gayunpaman, dun sa mga hindi sang-ayon, malaya po silang pwedeng questionin ito either sa impeachment court o sa Korte Suprema kung sa palagay nila may nilabag na batas ang impeachment court. Sa kabila ng maliwanag na probisyon ng saligang batas na nagsasabing the Senate shall have the sole power to try and decide impeachment cases. SP, question lang. SP, kasi parang nagkakaroon daw ng blurring of lines and rules. Kasi nga, dapat daw po yung pagpapadismiss ginagawa ng defense. Pero ang nangyari kagabi, one of your members, and gano'n na lang ba palagi, SP, pag may motion, parang yung rule kasi, SP, dapat daw sa defense, pero parang kinuha kasi ng impeachment court kagabi. Sabi yan ng isa sa mga miyembro kahapon. Kung hindi ako nagkakamali, si Senator Risa, kung hindi ako nagkakamali. Karapatan nilang sabihin yon, pero wala ngang pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yun. Gusto nyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, nang pili ilan o lahat ng members ng impeachment court at sabihin, ito lamang ang pwede nyong sabihin, ito bawal nyong sabihin. Hindi pa naman natin alam eh, baka may magmotion dyan. I move to convict the Vice President. Pwede nilang gawin yun, pero pagbobotohan yun, sa pananaw ko hindi tama at mali yun. May initial resolution na inihain, hindi ba? Si Senator Tolentino, na sinabing, iklian na bilisan na natin to, pumili tayo kung alin lang sa 7, isang araw lamang ang pagpepresenta ng ebidensya ng magkabilang panig, hindi niya na pinursige yung resolusyong yon at pinagbotohan yung resolusyong yon. Subalit, walang pwedeng pumigil sa kanya na gawin yung mosyong yon. Pagbobotohan lang din namin yun. Pero SP, ano pong makakapigil doon sa any members of the court na alam naman natin na may ilang membro yung impeachment court na maka-Duterte, kaya hence called Duterte Block, na parang iabogado o
gawin kung ano yung gusto ng VP. Babalik rin ko. Meron din namang miyembro na ayaw kay Vice President Duterte. Pantay lang naman eh. Wala na. Meron ding miyembro na gustong-gusto, gigil na gigil dito sa impeachment. Ngayon man o sa darating na Kongreso. Ayon mismo sa mga pahayag nila sa social media accounts nila. Pinili ng nagbalangkas ng saligang batas, ng mga politiko, congressman sa Kamara, senador dito, ang magpapasya kaugnay ng impeachment. Bahagi yan ng kinikilala nilang magiging sitwasyon nung ginawa nila yan. Dahil nga, ito'y hindi namang kasong kriminal, kung saan ang dulo ay ikukulong ang nasasakdal. Ito'y desisyong politikal, kaugnay sa pagpapanagot kung mananatili ba o aalisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal. Hindi involved dito ang kalayaan ng sinumang opisyal ng pamahalaan. Wala rin kapangyarihan ng impeachment court utusan na nasasakdal na magbayad, magsole, o magbigay ng anumang halaga. Ang hangganan lamang ng kapangyarihan ng impeachment court, kaya nga siguro binigay sa mga politikal na mga individual, ay pagtatanggal o pag-alis sa pwesto ng ilang mga halal at appointed na opisyal sa konstitusyon na matataas. Sir, Mm. yung mamayang session, session po, may pag-uusapan pa bang anything about impeachment? For example, yung expedited calendar ni Senator Tol kasi wala kahapon. Pinag-usapan na yung kahapon. Binanggit ko na rin kanina. Hindi niya na pinursige yon at isinantabi na yon. Dahil, ibabalik ko sa iyo, pipili daw kami ayon sa kanyang motion ng isa o dalawa lamang sa 7. May kapangyarihan ba kaming gawin yon? Nang hindi namin tinatanong yung prosecution? Meron po. Wala. Sa palagay ko'y wala. Isang araw lang daw ang presentasyon ng ebidensya, finish or not finish, pass your paper. May provision ba ang saligang batas na dapat madaliin ang presentasyon ng ebidensya, finish or not finish nga? Wala rin naman. Pero kahapon isinangtabi na yun. Pero yung mga ganong uri ng kahilingan, malayang pwedeng gawin yun ng sino mang senator judge. Sa dulo, kung ipupursige niya at may nag-o-object, pagbobotohan palagi yun.